What's up mga kabeshi? Welcome to my vlog for today's video na naman. Ay, shout out nga pala sa mga mga my new ano followers. Shout out sa inyo. Ito na naman ako, may bago na naman akong chikang kababalaghan. Dito tayo sa may Ilog again. My favorite place ulit. Yun na nga. Diba ito, may chika ako sa inyo. Naalala ko yung nagtrabaho talaga ako. Trabaho ako sa isang resto bar. Hindi ko na i-mention kung saan. First night ko, sabi ng boss ko, kung gusto mo talaga mag-stay dito, linisin mo yung nasa likuran ng bar. Syempre, para hindi na nga ako mamasahe pa kasi medyo malayo siya. Alam mo yung pakiramdam ko na unang pasok ko pala doon sa may bar na yun, resto bar na yun, parang kakaiba yung pakiramdam ko. May alam niyo yung isang lugar na parang ang bigat sa pakiramdam. Pero dinedma ko nila kasi parang may something talaga siya na kabigatang dala-dala talaga. So syempre trabaho ng pinta mo doon, yung kababalaghan, dead man nila. Wala naman sa isip ko noong mga panahon na yun, yung mga mumumu na yan, mga paramdam na yan. Edi ito na nga, nilinisan ko na nga yung room na yun. Yung room, kakaiba yung room. May mga bote-bote doon, tapos may mga bakas ng dugo. Hindi ko nga alam po ba saan galing ba yun, o siguro may kinatay doon, something doon sa na yun, na room na yun. So, parang ang bigat talaga ng pakiramdam ko. Parang ito talaga carry ko ba to? Parang sabi. Tapos ang alikabok ko, syempre sobrang matagal na panahon na siguro hindi nalilinisan yung room na yun. Deadma ko na lang, super linis nila ako. Di, malapit ko nang malinisan yung room na yun. Parang may mabigat talaga sa likuran ko, no? Nararamdaman ko talaga na parang yung alam mo, di ba yung kahit wala ka nakita, nararamdaman mo na merong nakatayo or merong something sa likuran mo. Ganun yung pakiramdam ko. Ramdam mo talaga na merong kang kasama. Di Denma, super linis, kanta-kantahan portion ako. Kanta-kantahan portion. Tapos may biglang may pumasok na malakas na hangin. Parang ganito. Biglang lumakas yung hangin. Takot. Bigla naman lumakas yung hangin. Nagkwento lang ako ng malakas na hangin. Biglang lumakas yung hangin dito sa may ilog. Yun na nga, di super linis ako. Pinapakiramdaman ko talaga kung may something ba talaga o deadma ko, kunyari patay mali siya ako. Sabi niya, biglang may umano na boses na sabi, Marisa, gumano talaga. Ang laki ng boses niya, parang lalamunin yung likod ko na parang sabi, Marisa, ganun talaga yung boses niya na pagkalaki-laki talaga, kinilibutan talaga ako. Hindi ako makagalaw kasi nga parang, ano ba to, tao ba to, o ano, sa isip ko lang, patay mali siya. Dinedma ko ulit. Deadma. Pero alam ko na yun, ramdam ko na yun na may talaga siya, parang bad entity talaga sa likuran ko. Bad entity. Ganyan. Hindi, ulit siya. Sabi niya, Marisa, gumindit. Boss niya, Marisa, laki talaga. Yung parang lalamunin talaga. Parang tumapat talaga dito sa tenga ko yung boss niya talaga. Doon na talaga ako natigilan talaga. Hindi sa taranta ko talaga, nataranta ako, tumakbo ako palabas. Pagtakbo ko sa labas, parang sinusundan talaga ako. Marisa, gumindit talaga. Sabi, sino si Bang Marisa? Hindi naman ako si Marisa, sabi ko. Hindi naman pangalan ko Marisa. Yung manager namin, tinanong ko, sino bang Marisa? Kasi may tumatawag sa akin doon sa may likuran, Marisa daw. Babaihan lang ako. Babaihan ba ako? Babaihan. May kapeslak ako. Pero ko nilakas sa pilog kasi wala naman sa isip na Pero kung sa'yo talaga mangyayari yung ganung experience na parang wala naman tao doon sa likuran, tapos biglang gumanon na pagkalaki-laki ng boses, parang lalamunin talaga.
Di ba? Makatinding balaydo. Ito, tinanong ko yung manager namin. Sabi, sino bang Marisa? Kasi may tumatawag sa akin doon sa may kwarto, doon sa may likuran na Marisa. Wala. Ako yun na, sabi nung manager namin doon. Oh, di ba ano Maylin yung pangalan mo? Sabi ko, hindi, ako talaga si Marisa. At ano ko lang yung palayaw ko lang. Itong ano Maylin. Bakit tinatawag ako doon? Tapos nakakatakot pa yung boses. Sabi ko, tagang tumakbo talaga ako dahil. Sabi ko, yung parang ayoko na mag-stay in, sabi ko. Oo nga, nakakatakot kasi dyan. Alam mo, ikukwento ko na lang sa'yo sa susunod yung kung bakit may naririnig ka dyan sa room na yan. Sabihin mo talaga yung totoo. May namatay ba dyan? Oo daw, may namatay daw doon. Dati niya daw na jowa. Kasi dati na yung ano daw, naabutan daw siya doon na may kasamang iba. Kasi ano daw yun room daw talaga na doon daw talaga sila nag-i-stay in nung mga panahon na yun. Eh, napabayaan na nga daw kasi may nangyari doon na hindi maganda. Doon daw nagbaril sa ulo yung ex-jowa niya. So, doon daw sila naabutan. Abutan daw sila ng ex-jowa niya. Kasi nga ayaw niya na daw talaga doon. Sa lalaki na yun. Hindi ko na lang i-mention yung pangalan. Wala na siya. Doon siya nagbaril. Parang nagpambuno sila. Tapos hanggang sa nagbaril na lang yung lalaki. Yun. Doon daw siya, doon mismo daw doon sa kwarto na yun, doon daw talaga na dead on arrival daw talaga laki. Hanggang ngayon, dala-dala lang konsensya niya. Pero hindi ko na ikukwento sa inyo. Pero yung story niya, nakakatakot na. Sa isang room na rin, para may namatay na gano'n. Pero karamihan naman talaga, di ba, yung walang hustisya o wala pag ganun na bagay na ginawa mo sa kasalanan niyo sa Diyos, di ba? Bawiin mo yung sarili mong buhay. Dala ng selos, diba? Pero ewan ko bakit nagagawa ng mga tao yung ganda. Wakasan yung buhay nila dahil sa depresyon. Hindi sila masisisi, diba? At ayun na nga, marami pa akong kwento sana hindi ko na maalala yung iba na kwento ko sa inyo. Basta yun yung ano na yun na yung Marisa at yung Maylin, iisa pala. Doon ko talaga, simulan hindi ako pumasok, parang hindi na ako pumasok, hindi na ako nag-stay in doon. Parang nag-iba ako ng trabaho. Kasi parang ayoko na ma-experience yung mga ganun na parang ayoko papasukin sa life yung ganun na may nakikita, may nararamdaman. So, parang ayoko. Kasi sabi daw nila, kasi may third eye daw ako. Kasi nga nakakakita daw ako, nakakaramdam daw ako. Parang ayoko papasukin sa life yung ganun. Pero, napapansin ko lang, once a year, yun. Kunyari ngayong taon na to, meron ako, magpaparamdam sa akin, may makikita ako. Yung iba daw sa isip mo lang daw yun, ganun, mga basher ko. Pero, alam ko sa sarili ko, hindi ako nagsisinungaling talaga. Nakita ko, naririnig ko kung ano yung lugar na meron, kung ano yung parang pakiramdam mo yung pag naglalakad tapos parang maluluwa yung mata mo, parang nararamdaman mo yung lungkot ba, lungkot katulad na ito, ilog na to, may sad story dito, ramdam mo yung lungkot bawat lugar na mayroong mga bad na eksena, ganun. Nararamdaman mo pag pumunta ka doon, yung bigat, yung sakit, lalo na yung mga walang hustisya ba na wala na lang dito sa mundo na kinuha ng mga masasamang loob. Diba? Parang unfair. Diba? Yung mga hindi nabigyan ng hustisya. Diba? Nakakalungkot. Pero nakakalungkot din talaga yung dala ng depresyon. Bigla mong babawiin mo yung buhay mo. Diba? Ang parang hindi ko lang ma-realize na parang bakit nila ginagawa. Dala ng selos, kawalan ng pag-asa, diba? Sa buhay may pag-asa, huwag tayo mawawalan ng pag-asa dahil problema dadaan lang sa buhay natin. Kumbaga, may nagsabi sa akin na sabi sa akin
May nagpayo sa akin na yung pag nalulungkot ako, di ko alam yung gagawin ko. Sinabi niya sa akin yun, yung friend ko na wala na rin, pumanaw na siya, matagal na panahon na. Isa lang yung words na natandaan ko sa kanya palagi, na sinasabi niya sa akin na solusyon bago emosyon. Ayun yung maiiwan ko po sa inyo. Solusyon bago emosyon. Tama naman. Kaya pag nararamdaman mo, kailang pagkaisipin mo muna mabuti bago ka gumawa ng hakbang sa buhay mo na alam mong ikakasama mo. Diba? Alam mo naman, huwag kang gagawa ng bagay na alam mong ikakapahamak mo. Diba? Eh, masarap mabuhay sa mundo, hindi lang natin napapansin yun dahil napupuno tayo ng puot, galit sa sarili natin, sa mga naranasan natin sa buhay. Diba? Kailangan matuto naman tayo, hindi yung puro. Kasi pag nabuhay ka sa magalit, puot, sama ng loob, paulit-ulit lang nangyayari sa buhay natin, di ba? Kaya habang nabubuhay tayo, mas piliin natin maging masaya kahit marami tayong problema, wala tayong pera, di ba? Dahil kasama naman natin yung mahal natin sa buhay, enjoy na lang natin, gawin na lang natin yung dapat gawin, di ba? Hindi man ako sa pag-aano, ako naman kasi wala naman perfectong tao, marami rin mga pagkakamali, pinagsisihan sa buhay ko. Pero 'di ba, dapat maging strong pa rin tayo for today's issue, 'di ba? Kayo guys, minsan naman kwentuhan niyo rin naman ako. At marami pa akong ikukwento sa inyo ng mga tindig balahibo buwis buhay, mga kung ano-ano pang eksena sa life ko. Pero ito pa rin ako, nakasurvive pa rin ako, di ba? Sabi ko sa sarili ko, strong ako, di ako pwedeng maging mahina, lambot-lambot, kahit ganito yung pagkatao ko, di ba? Walang sino mang pwedeng humusga, di ba? Sa pagkataong meron ako. Tayong lahat. Wala tayong karapatan, diba? Tama ba o mali? For today's video. Shout out nga pala kay Boss Benok, kay Boy Patatas, kay Adventure Ducks, diba? Scroll. Bubula ko. Shout out nga pala sa inyo, lalo kay Boss Benok. Diba? Bongga-bongga. Ang saya sa live mo. Super enjoy ako. Tapos yung mga videos nyo, yung mga saya. Sana, I hope someday makasama ko kayo. Diba? Ang saya kaya. Pero parang gusto ko rin ma-experience din talaga, mag-isa lang din. Katulad ng mga ginagawa yun sa mga haunted. Gusto kong gawin yun. Soon. But for now, this is it muna, diba? Ay, thank you so much nga pala sa lahat ha, sa mga sumusuporta sa akin. At dito ko muna tatapusin itong aking video. Maraming salamat po.